Isang mapagpahalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Aiden Bernales ng Bahay Straight. Ito ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid, pag-uusapan natin prosperity is a tool, not a goal, o Jeroboam. At ating scripture mula sa 2 Kings chapter 14 verse 23 to 39. Sinasabi sa Bible verse natin ngayong araw mga kapatid, He was the one who restored the boundaries of Israel. Ito ay maayon sa 2 Kings chapter 14 verse 25. Sa panahon ni Jeroboam mga kapatid, Jeroboam II, naging successful at prosperous muli ang Israel. Lumawak ang teritoryo nila, lumakas ang economy, at naging mga isang bansa sa paningin ng tao. Mukhang blessing talaga ito mula sa Diyos mga kapatid. Pero may problema dito. Kahit na prosperous ang Israel, externally, spiritually, malayo pa rin sila sa ating Panginoon. Dito makikita natin ng isang importanteng katotohanan mga kapatid. Ang prosperity pwedeng blessing, pero pwede rin ito maging distraction kapag mali ang focus natin. Minsan kasi mga kapatid, iniisip natin na kapag successful tayo, ibig sabihin na automatically okay na rin yung spiritual life natin. Pero hindi laging gano'n mga kapatid. Pwede tayong may pera, pero wala tayong peace of mind. Pwede tayong mayroong successful sa buhay natin, pero may kakulangan sa pakiramdam natin. Pwede tayong blessed externally, pero distant tayo sa ating Panginoon. Sa panahon ni Jeroboam mga kapatid, ginamit ng Diyos ang prosperity para bigyan ng pagkakataon ng Israel. Pero instead na bumalik sa Diyos, naging comfortable sila sa blessings at nakalimutan nila ang blesser na ang ating Panginoon. Ganun din kasi tayo mga kapatid. Minsan, kapag ipit tayo, malapit tayo sa Diyos. Pero pag okay na ang buhay natin, minsan nakakalimutan na natin siya. Kaya mahalaga mga kapatid na tandaan natin palagi na ang prosperity ay isang kagamitan lamang o tool, hindi siya goal. Ang pera, talento, impluwensya at ang success sa buhay ay hindi masama, pero hindi sila dapat maging sentro ng buhay natin. Ang mga ito ay tools lamang para magawa natin ang purpose natin sa Diyos, para makatulong tayo sa iba, mapagbigay at mag-glorify natin ating Panginoon. Pag ginawa natin goal ang prosperity mga kapatid, madaling pumasok ang greed, pride at dependence sa sarili. Mawawala na tayo ng nagiging distant na tayo sa ating Panginoon. Pero kapag ang tool lang nagagamit ito ng tama, hindi masama mangarap na maayos na buhay, hindi masama umasenso. Pero malinaw kung bakit mo ito gusto. Para ba sa sarili lang naman natin o para magamit tayo ng Diyos? Sa huli mga kapatid, ang tunay na success ay hindi nasusukat sa dami ng naiipon mo, kundi kung paano mo ginamit ang blessing na binigay sa iyo ng Diyos. At sa ibabalang araw mga kapatid, mawawala rin ang lahat ng earthly success natin, mga kayamanan natin. Pero ang ginawa mo para sa Diyos ay may eternal value. Kaya mga kapatid, ano ba sa tingin mo sa prosperity? Goal ba ito ng buhay natin? O tool lang para sa purpose ng Diyos? Mga kapatid, gamitin natin ang blessings natin ng maayos. Huwag hayaang ilayo tayo sa success sa Diyos. Instead, gamitin natin ang resources, talents, at opportunities para makatulong sa iba at mag-glorify natin Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood.